Usually kasi ang ginagawa natin kapag may sakuna, iniisip natin, let's pray for Cebu, let's pray for Negros. Dito hindi lang prayer eh. Justice must be done, no? Kinakailangan magkaroon ng hustisya sapagkat hindi po biro ang perwisyong inabot ng ating mga kababayan. Over 100 people died, many are missing. Ang daming nasiraan ng bahay, walang natira sa kanilang ari-arian maliban dun sa suot-suot nila, no? Hindi po biro itong pangyayaring ito. And to think na ang karamihan sa mga kontraktor nitong supposed to be daan-daang flood control sa Cebu ay mga campaign donors ng Pangulo ng bansa, si President Marcos, no? Dahil nga dulot nitong bagyong Tino, ang touring o pagsasalarawan nga ni Governor Pam Baricuatro flooded to the max ang nangyari. Dahil kung nakikita po ninyo sa mga pictures, sa mga videos, social media at sa mga balita, talagang worst. At hindi ka makakapaniwala na makakaranas ng ganito ang Cebu. Ano muna ang inyong masasabi? Alam mo, sa totoo lang, habang nagsasalita ka, Jade, ako kinakapos ng hininga sa pag-i-imagine sa nasubaybayan natin over the last several hours, if not a couple of days, dyan sa Cebu, no? Including Negros. Baka nakakalimutan natin yung ibang lugar, anong tawag na, binaharin ng todo-todo, lalo na dyan sa may Canlaon City and the other parts of Negros Oriental. Talagang hindi ka panipaniwala sapagkat pagka tiningnan mo na yung listahan ng mga probinsya na binigyan ng pagkalaki-laking pondo para sa pagtatayo ng mga pangharang sa baha o flood control project, 26 billion pesos, hindi mo may imagine na magkakaroon ng ganyang klaseng pagbaha. Especially ako, 2 beses nakapagtrabaho ako dyan, hindi nakakapanlumo, nakakaiyak. Especially pag nakita mo yung mga nasa bubong na lamang na mga kababayan natin dyan sa Cebu, Jay. Opo. Para sa inyo po, Sir Jay, may dapat bang managot sa mga pagbaha dito sa Cebu at sa iba pang parte nga dyan sa Visayas at sa iba pang lugar ng bansa? Unahin lang natin dito sa Cebu. Considering nga na daan-daang mga flood control projects ang nandiyan dyan, pero hindi mo na masasabing dahil sa lakas ng ulan, dahil super typhoon, dahil doon sa maraming binuhos na tubig, kaya ganyan na lang ang naging epekto nitong bagyo. Pwedeng malaundoy yung ulan na bumuhos dyan o palabagat, pero hindi kasi tingnan mo naranasan na natin sa Metro Manila. Ako, ilang beses ako nabiktima ng pag-unos dyan sa Manila na talagang inabot hanggang leeg, no, sa ground floor ng aking tinitiran. Pero itong nangyari sa Cebu, grabe. Bukod sa napakaraming tubig, ang ragasan ng tubig, ibang klase nakikita. Yung bang akala mo yung twister kasi nililipad yung mga lahat hayop, sasakyan. Ito naman pag dinaanan ng isipin mo mga 40-footer van, mga kotse, lahat mga sasakyan, grabe. Lahi kini nga katalagman og sa Binisaya pa, Jade. Sino kaya ang possible na managot nito, Sir Jay, kung ituturing natin na dahil sa mga flood control projects, dahil hindi siguro naging makatwiran o hindi naging epektibo yung mga flood control projects na nailagay dyan mismo sa Cebu, kaya ganito kalawak yung naging epekto ng bagyo dyan sa Cebu? Tama ka, kinakailangan, usually kasi ang ginagawa natin kapag may sakuna, iniisip natin, let's pray for Cebu, let's pray for Negros. Dito hindi lang prayer Justice must be done, no? Kinakailangan magkaroon ng hustisya sapagkat hindi po biro ang perwisyong inabot ng ating mga kababayan.
over 100 people died, many are missing. Ang daming nasiraan ng bahay, walang natira sa kanilang ari-arian maliban dun sa suot-suot nila, no? Hindi po biro itong pangyayaring ito. And to think na ang karamihan sa mga kontraktor nitong supposed to be daan-daang flood control sa Cebu ay mga campaign donors ng Pangulo ng bansa, si President Marcos, no? Katulad na lang nila ng Q Builders ng Kirante at saka Rudfield, no? Na parehong donor or campaign funder ni Mr. Marcos sa politika, na silang naka-corner nitong mga kontrata dito. And siguro dapat din na nasaan na nga ba yung mga congressman na siyang responsable sa pagkuha nitong mga pondo, all of them, no? Except I think for two, wala akong nakita o narinig man lang mula sa mga coverages, mula sa mga coverage o mga wala, not a video, kahit man lamang audio na nagsasabing kasama niyo ako, ganito po gawin natin. Ang nakikita natin na puro kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga tao, kababayan dyan, Jay. Oo, nanawagan kasi itong si Governor Pam Baricuatro ng investigasyon para managot nga itong mga responsable dyan sa mga pagbaha. Dahil nga din siguro sa mga flood control projects, may mga, kung meron bang mga ghost projects, mga maanumalyang ghost projects, mga flood control projects ba sa Cebu. Pero sa tingin po ninyo, Sir Jay, marami na tayong nakitang mga hearings sa Senado, maging dito sa ICI, pero until now ay wala pa rin ang napaparusahan. Sa tingin mo, epektibo pa rin po ito? Epektibo siguro ba sa kanila kasi habang inaanod sa baha ang Kalakang Cebu, nag-imbestiga sila sa Davao City, Jay. Yun nga. Papaanong ang investigasyon nasa Davao at ang baha ay nasa Cebu at sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa? Alam mo, ayoko namang mawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan, Jay, no? Kasi talagang dapat lang na manindigan at magingay tayo para talaga mapuwersa itong gobyernong ito na maging makatotohanan sa kanilang pag-imbestiga at pagsasakdal, no? Doon sa talaga sa mga responsable, hindi porke pinsan, kamag-anak, anak o kapartido ay parang pinipitik lang sa pinipitik lang sa tungki ng ilong. Maliban doon, wala tayong nakikita. Tapos makakabasa ka pa dun sa social media ng mga pahayag mula sa kay Romualdez na anong tawag nito? Kahit kailan hindi daw niya pinagtaksilan ang bayan. Diyos ko, yung sorry po napapasabi tayo ng Diyos ko, pero talagang karumal-dumal yung ganong pag-iisip na alam mo, kahit na alam na ng tao, kahit na hindi mo sabihin na isa siya sa mga punong kaporal dito sa pangyayaring ito, meron pa silang lakas ng loob, kapal ng mukha, singkapal ng adobe na magsabing wala akong kinalaman diyan, Sus Maria Josep, no?